Ha? Ha? O, sige. Sino? Ha? Ha? Ay, wala. Di ko kilala yan. Sino ba yan? Malalayas at bad sila eh. Dahil siguro lang, hindi malam mo siya. Sabi ka, ako hindi ko kilala yung mga yan. Nanay mo yan. Ah, ganun ba yun? Opo. O, sige, umalis na sila. Hindi, Umalis si na ako. nanay mo yan. Hello po. Good morning, good morning. Kumusta po kayo? Patayin mo muna yung saglit. Po kayo, Nay. Dito. Sino kasama nyo? Dalawa lang kayo? Dalawa lang kayo? Asan na yung anak ni Nanay Miguela? May sakit yung isa magpapa-enroll. Eh yung isa, di ba tatlo po? Ay, yung isa busy, nag-aaral. May pasok ngayon? Upo muna kayo, Nay. Bakit? Sige, okay na pa. Upo. Kaya pa sila ng bahay eh. Hindi naman sa Sige, ikaw nanay po. Miguela. Dito ka po, Nay. Upo ka. Pamangkin ko po yun. Bakit hindi man lang nakasama ang anak? Ulo, yung nakasama. Bakit? Eh, magpapa-enroll daw. Ilang taon ba nawala si Nanay Miguela sa inyo? Dalawa. January 25 umalis yan, 2022. After 2 years, hinanap nyo rin ba siya? Hinanap. Hindi makita. Hindi makita. Sa Batangas ako pala siya. Oo, nasa Batangas, Lemery lang pala siya. Anong pangalan nyo, ma'am? Ninita po. Anong pangalan, ay ano nyo po si Nanay Miguela? Pinsan buo ko. Pinsan buo, tapos si Nanay. Bali, isa na lang anak nyo. Kasi nabanggit nyo nakaraan, dalawa. Patay na yung isa, so pali si Nanay Miguela na lang. Hindi niya alam. Hindi niya alam na matay na yung kapatid niya. Hindi po. Tapos ngayon, ba't hindi man lang gumawa ng paraan yung mga anak para makita yung nanay agad? No? Di ba sila excited na makita yung nanay? Wala rin po mga pagkain na walang pera ganun. Hindi. Sabi ko nga ako na ang bahala, makarating lang kayo rito. Ako na ang bahala sa pamasahe pagkain eh. Di ba? Hindi naman ang punta natin dito, hindi kainan. Para makita, suportahan ng pamilya. Hindi man lang nakasama yung mga anak. Hindi. Yung matandang anak, sumilit mo sa akin, hindi sumisilip eh. Bakit? Hindi naman na. Nag-aaral din po yata. Ha? Nag-aaral din po Working yata. student. Oo. Working student po nangangatulong para makapag-aral. Susumikap sa sarili. Oh, pero kahit anong pagsisikap mo, pero kung wala kang pagmamahal sa magulang mo, walang kwenta yon. Walang mangyayari. Kaya Oo. gusto kong sumama eh, para mapangaralan eh. Oo. Kahit anong pagsisikap mo, kung wala kang pagsisikap sa magulang mo, na siyang pinagmulan mo ng lahat-lahat, hindi ka i-bless ni God. Di ba? Pero, totoo talaga yung kasabihan eh. Anak, kayang tiisin ng magulang. Pero ang magulang, hindi kayang tiisin ng anak. Oo nga, hirap na lumakad, Oo. hilo. Oo. Pilit ko talaga makarating dito. Bakit? Kita ko lang yung anak. Makita mo lang yan. Salamat, Nay, ha? Salamat at pumunta kayo rito. Sinama ko itong pamangking ko dahil hindi ko kaya. Tama po yun, Nay. Lagnat pa kayo. Oo, tama po yun. May lagnat pa, inuubo. Ay, may lagnat na ubo, hindi halata. Ubo ng ubo sa Trabaho po ako sa Inuubo ka? trangkaso nga ako. Ang layo pala dito. Malayo pala. Binangonan pa po kami. Pasalin-salin, ang hiram lang ako ng pamasahe. Magkano hiniram mo na? Buti nakahiram ako 500. 500. Mula roon, hanggang dito 500, nakarating naman na. Okay lang yan, Nay. Huwag kang mag-alala. Gaya ng sinabi, basta naniniwa. Sikap ako para lang makarating dito. Opo. Naghagilap ako ng pamasahe. Ang pinagtataka ko lang, Nay, bakit ganoon ang tatlong anak ni Nanay Miguela after 2 years, hindi man lang parang hindi sila interesadong makita, parang hindi sila masaya na makikita yung magulang nila. May tampo ba yung mga anak sa magulang? Wala naman. Oo. Wala siguro silang naitutulong, kaya hindi na sila pumunta dito. Hindi. Pamasahe lang, 500 lang eh. Diba? Sana yung picture ng mga anak.
Diba may nakita? Patingin nga kung sila ba yung mga yon. May picture yung anak ko dito. O, patingin. Hindi, yung anak ni Nanay Miguela. Ay, wala. Patingin nga kung tama yung mga pinupost sa atin. Ilang taon na yung anak ni Nanay Miguela? Ilang taon na po lahat? Yung isa, Panganay? yung panganay, 20. 20. 2004 ata yun. 20. Tapos pangalawa, Ano, 18 na yung edad. 18 na. Nay, okay lang, idikit ko to sa'yo, Nay. Sorry. Sa TV ka na. 18. 18 na yun. Nay, may video ako. Mapapanood ng mga tao to. Okay lang po. Okay lang. Oh, salamat naman. Opo. Oh, para at least magiging klaro. Tapos yung bunso na anak ni Nanay Miguela, ilang taon na? 16. 16. Nasa edad naman na sila. Nahihilo, masakit ang ulo. Mahiluhin, may diferensya. Kahit na, siyempre, ilang taon hindi nakita yung nanay, no? Nay, matanong ko lang, kailan nagsimula ang sakit ni Nanay Miguela? Honey, asawa ko nga pala. Pahingi sa upuan. Upo ka, Han. Dito ka, Han. Halika, sige na. Ayan. Kailan nagsimula ang sakit ni Nanay Miguela? 1997, nung nag-abroad siya. Galing siya ng abroad. Pagbalik niya, natapos din niya yung... Okay siya nung pag-uwi niya, Oo. nung una. Nung pangalawang alis, ayan, nagkaroon na siya ng diferensya. Pangalawang alis niya, hindi niya na natapos yung kontrata. Hindi, minaltrato daw siya ng anak ng amo niya. Para hindi makapagreklamo, in-injection na ng pampaganyan. Kaya nung nasa airport, Hindi na siya nakakapagsalita ng maayos. Dumating. Tulala. Kawawa naman pala sinapit ni Nanay Miguela. Kaya pala wala siya sa sarili. No? Tatanungin ko siya, Tanungin ko siya ngayon, okay, mamaya wala na, iba na naman. Kaya libangan niya dun ngayon, manood ng cellphone tsaka TV. Pero nung nasa abroad, unang abroad niya, okay pa. Tapos ang asawa niya, pinapadala niya, tsaka mga anak. Hindi. pinapadala niya talaga. Ano sila, broken family. Paano? Nay, pwede ba ikwento mo mula't simula ang kwento ni Nanay Miguela? Sige. Ayun nga, nag-umpisa yung sakit niya nung nag-abroad. Opo. Nagka-diferensya na siya. Tapos niligawan may diferensya na siya. May diferensya Nung niligawan siya nitong lalaki. nung asawa niya na nagkaanak sila ng tatlo. Nagkaanak ng tatlo. Tapos, Yung asawa niya, responsable, hindi iniintindi. Pinababayaan siya, lasing ng lasing. Natitiis na magutuman, yung pamilya. Yun. Kaya yung anak niya, nagkawatak-watak. Kayong tatlo, kaya watak-watak. Kaya pala. Yes, Nay, pasensya ka na, Nay. Kaya ako inaalam, kasi naku-curious ako, kasi sa dami-dami ng pamilya, syempre, gayan, nawala. Excited ang pamilya para mapuntahan. Kaya inaalam ko, para hindi naman ako mapagbitaw ng salita na hindi kaaya-aya sa mga anak. Diba? So, ibig sabihin, nung magkasama si Nanay Miguela at saka asawa niya, Parang nagkaanak sila ng tatlo. Pero bago ligawan si Nanay Miguela, may diferensya na siya. Pumunta siya doon sa bahay ng lalaki. Tapos naanakan na lang, parang ganon. So, ibig sabihin, parang napagsamantalahan lang si Nanay Miguela kasi may diferensya na siya ayon po sa inyo. Pero inasawa pa rin. Ayun nga. Tapos nagkaanak sila tatlo. Pero, bago siya asawahin, kasi sabi mo, okay. Nagsama sila Yes. sa isang bubong. Opo. Ibig kong sabihin, Nay, hindi naman totally, wala naman diferensya Nanay Miguel. Nag-abroad muna siya. So, ibig sabihin, nung nag-abroad siya, dalaga pa. Dalaga. Dalaga pa. Nakadalawa. Nasa inyo pa nung time na nag-abroad siya. Pangalawang balik niya, hindi na natapos. Hindi na. Pag-uwi niya, hindi na siya makausap ng matino. Kilala.
Tulala na. Tinatanong siya, puro na lang. Oh, puro tango na lang. Pero mula nung nagka-diferensya ng ganun, Nay, hindi nyo pa siya nadala sa ospital na paggamot? Nadala ko yun. Private pa ng hospital. O, ano nangyari? Wala rin. Hindi rin napagaling. Diyan sa Fairview, Malbar Hospital, private. Yun ang unang pinagdalhan ko. Oo. Ano sabi ng doktor? May kunti siyang dalang pera na ubos. Ano, galing sa abroad. Buti na nakauwi pa siya. Tapos, Humingi ako ng tulong sa agency oo. para makauwi. Mm-mm. Yun, makauwi siya. May dala pang pera. Yun ang pinampagamot niya. Meron siyang dala, 16,000. 16,000. Mabuti nakauwi pa na may dalang pera. Pasalamat tayo, nakauwi pa rin siyang buhay, no? Hindi siya napariwara doon. Kaya pala, nakalat-kalat din yung mga nanay, ay mga anak. Kaya parang hindi sila interesado sa nanay nila, gano'n. So, ibig sabihin, Nay, yung 3 anak ni Nanay Miguela, hindi rin sila lumaki sa inyo. Ay, yung panganay, palaki ko yun. Simula nung 1 buwan. Oo. Palaki ko yun. Nawalay na lang sa akin yun nung nag-aral na siya ng grade 10. Sino na nagpalaki Naghanap siya ng ibang matitirahan. Nagsusumikap siya para makaaral siya. Oo. Dahil ako hirap. Wala ako hanap buhay. Oo. Hindi ko siya masuportahan. Oo. Kaya naghanap siya ng paraan. Kaibigan niya. Mm. Hanggang sa nakatapos siya ng 12. Yung bali iba-ibang ano niya. Ngayon po, may trabaho na siya. Working student. Hindi mo nahanap yung anak? Gusto kong makita kasi kung gusto kong sila mismo magpatunay kung sila yon. Eto po, Nay. Sino yan? Yan. Si Charlene. Yung kasunod ng panganay. Pangalawa to, si Charlene. Anong trabaho nito ngayon? Oral na, ano lang yan, kinukup ng pinsanin sa bahay. Para matulungan din nila sa pag-aaral. Ito, ilang taon to, Nay? 18. 18. May tsuro. Mana sa ama yan. Mano sa ama. Tapos ito yung lalaki. Saan? Si Charlie ba Si yun? Charles. Malabo kasi ang mata ko na yun. Charlie. May pagkabakla ito eh. Yan ang alaga ko, pinaghirapan ko talaga yan, 1 buwan pa lang. Pero yung dalawa, wala ako gaanong hirap. Pasulput-sulput lang sa akin, pag ayaw nila dun sa pinsan nila, tinatanggap ko. Hanggat sa umaalis sa akin. Saan yung isa, bro? Ito, Ray? Ito yon? Ito. Si Isay? Ayan. Hindi si Isay yan, yung bunso. Yan ang 16. Ito yung bunso. Yan ang mahiluhin din. Namumutla ngayon. Dapat nakasama namin yan. Oo. Namumutla. Sayang, para makita siya ng nanay. Kasi yung support ng family, pag nakita ni Nanay Miguela, baka manumbalik. Kasi siyempre matagal na rin yung nangyari. Baka nawalang bisa na rin yung kung ano may tinurok sa kanya. Di ba? Ininjeksyonan yan sa ibang bansa eh. Paano nyo nalaman na ininjeksyonan siya sa... Nagpinto siya. Oh. Inahawakan daw siya. Pinilit daw siyang injeksyonan. Dinala siya sa mental. Doon sa ibang Baka pinapagamot din siya doon. Lalong ang lumala. Lalong lumala. Pagdating yan, nanginginig siya. Naninigas ang panga. Paano mo pero sigurado ka na, sa bagay, no, hindi naman siya makakapag-abroad kung may problema na siya sa pag-iisip. Hindi. Hindi makapag-abroad. Matino talaga siya bago nag-abroad. Siya. Sa bagay, sinabi mo kanina, no, ni-rape ng anak ng Arabo. Gustong ripin. Oo, tapos? Hindi ko nga alam kung nangyari yun. Oh, sa bagay. Dahil nihagis daw siya. Nung nakapagkwento pa siya sa akin. Oh. Yun. Kaya parang na-trauma siya. Sige, ganitong gagawin natin. 12:00 na. Mag-lunch muna tayo. Kain muna kayo. Pakainin muna natin sila. Kain muna. Hindi, sa daan na lang. No, sa daan na lang. Habang papunta doon. So, puntahan natin sila doon, Nay. Ay, puntahan na natin si Nanay Miguela. Doon sa shelter. Kung saan yung bahay namin. No, kasi ito, ano lang to, palengke namin to. Sa madaling araw, dito kami nagtatrabaho.
Hindi ito yung bahay namin nila Nanay Miguelan. Doon sila sa shelter. So punta tayo doon. Nay, pagdating sa shelter, pag nakita nyo anak nyo, anong plano nyo? Saan nyo siya ididiretso? Hindi ko nga alam. Gusto ko nga, kasi nananakit yan eh. Sa amin na hindi siya nananakit. Nakakausap na yung mayos. Ano kasi siya, pag-alagala. Hindi ko siya napipigilan. Pero nandun siya sa amin na hindi gumagala naman eh. Isinama lang siya nung kasama naming isa, kaya yun. Pero ang ginawa niya, kasi binibigyan namin pera, bumili lang siya ng tinapay. Nakita nga kita eh. Saan? Binibigyan mo siya ng tinapay. Sabi pa nga niya, ayoko yan. Wala akong pera. Ay, walang bayad po to. Ay, oo, yung una yun, nung unang-una. Kainin mo to, nanay. Umupo ka dito. Kain ka mo. Mas Oo. may inumin na mineral. Nung unang-una, Nay, tinanong ko yung mga tao na kapaligid doon, sabi nila, wag mong lapitan kasi namamato, nananakit. Nananakit talaga siya. Nananakit po talaga yan. Ako ay nabulasak-sak. Matapang na. Pero nung ako, kita nyo naman, kumain siya. Hindi. Naubos niya, kain ng kain. Opo, inubos niya yung siopaw na binigay ko kaya. Ubusin mo yan, nanay. Sabi. Di ba? Ubus niya, kain siya ng kain. Tapos sabi ko sa kanya, kasi hindi pa ready nung time na yon, sabi ko, Nay, dito ka lang. Babalikan kita sunod na araw. Umuo siya. Sabi mo pa, may bahay kami, gusto mong sumama. Sabi mo sa kanya. Napapanood dito sa... Oo. Sa cellphone. Kaya hindi siya nananakit. Mabuting kausap siya, Nay. Sumusunod. Sabi ko, kahapon nandun ako. Sabi ko sa kanya, Nay, maligo ka na kasi bukas darating yung nanay at mga anak mo. Ha? No, Darating. ganun yun, puro. Ha? Ha? Puro ganun lang siya. Ha? Parang gulat. Ganun yun. Oo. Ha? Magugulatin. Pero hindi siya nananakit naman. May time lang siguro na parang tahimik siya, silip lang ng silip sa pintuan. Sabi ko, naupo ka dito. Inaatahong ko siya, niyayakap ko nga siya eh. Piniparamdam ko sa kanya na pamilya siya. Pinaparamdam ko yung pagmamahal. Paramdam lang natin sa kanya, lalong-lalo na yung kanyang totoong ina. Paramdam natin yung pagmamahal, manunumbalik unti-unti at syempre, samahan lang natin ang pagdarasal. At secondary, kahit anong hirap, paggamot natin siya. Nay, ang pagpapagamot, kung talagang decided tayo, may mga ospital tayong public. Kasi marami naman tutulong sa inyo. Nasok ko na yan sa mental, 3 beses. Oh, saan mental? Sa Mandaluyong. Oh, ano sabi? Hinahatid siya pag magaling na. Hiyahatid na. Hinatid siya. Oo. Itong huling-huli. Oo. Kaso, pag ayaw niya ng gamot, hindi mo mapilit. Ayaw niya uminom. Sabi niya, ayaw ko yan. Hindi ako makakain. Naninigas yung ano ko, dila ko. Yung panga ko, hindi ako makanguya. Ayaw ko yan. Kayo na lang uminom. Sabi niya ng gano'n. Sabi ko, paano ka nakagaling pag ganyan ka? Basta ayaw ko na yan uminom. Kasi alam mo yung batas dito sa Pilipinas na no? Kami, hindi namin pwedeng dalhin sa ospital na hindi namin siya kaano-ano. O, di ba? Alam nyo po yan. Kaya yung mga iba kasi na nagko-comment, siguro, hindi ko rin masisi kasi hindi nila alam. Lagi nila sinasabi, dapat dalhin nyo muna sa ospital. Yun ang sinasabi nila. Eh, may batas po tayo. Dati hindi ko rin alam. Ngayon nalalaman ko paunti-unti na hindi pala tayo basta-basta mag-admit ng pasyente na walang permiso ng kamag-anak. Kaya pilit namin kayong hinahanap. Kaya salamat sa Panginoon. Napanood nga po nung anak ko eh, kaya Kailangan talaga yung kamag-anak. Opo. Hindi po pwedeng kami. Kami ay magiging tulay lang. Ihatid namin kayo. Tapos kung may maitutulong kaming ng Panginoon. kaunting tulong pinansyal. Kasi masarap din tulungan yung tao na nakikipagtulungan din. Di ba? Kaya pasalamat ako, Nay, kahit sa ganyang edad. Ilang taon na si Nanay? Mag-80 na ako. 80 na. 2 taon na lang. 2 taon na lang. March, 89 na ako. Ay, 79. 79 ka na. Hindi halata, Nay. Bata pa tignan. Parang 77, 78 pa lang. Oo, Nay. Mahina na ngayon tuhod ko. Halos na tutumba na nga ako pag naglakad. Nahihilo ako. Pag nakita mo yung anak mo na, ilalakas ka. Ha? Gabayan ng Panginoon.
Nag-almusal naman kayo, Nay, bago umalis. Kape. Kape lang. Kain. Ano gusto mo pagkain ngayon, Nay? Ano gusto mong lunch? Ulam? Kahit ano, basta. Hindi, yung paborito mo. Ayaw ko ng karne. Ayaw mo ng karne. Kasi lalong nakakahina ng tuhod. Tuyo. Mga isda-isda lang. Ganun. Isda-isda. Gulay. Ay, saan tayo kakain nito pag isda? Kasi alam mo, yung mga nadadaanan natin, McDo, Jollibee. Gulay lang. Gulay. Opo. May gulay ba dyan? Ito, mahilig to sa karne. Sa karne. Gulay, may sitaw. Sitaw. Kasi pag sa labas, ang mga kainan natin, McDo, Jollibee. Oo. Chicken naman yun na isa. Chicken naman. Hindi naman yung baboy. Ayaw ko nga ng chicken eh. Oo. Ano, chicken na lang. Hindi. Na lang sa'yo. Baunan mo si nanay ng gulay. Minsan na lang, minsan man lang. Oo. No? Pero Nay, wala ka namang sakit na high blood or what? Sabagay, sanay ka naman na, hindi ka naman mabibigla kasi alam mo naman na pala ang sitwasyon ni Nanay Miguela. Importante na puntahan ninyo siya, magawa natin ng paraan kung ano. No? So, ibig sabihin, 3 beses na rin pala siyang galing sa Mandaluyong. 3 na. Mayroon nga yan dito ay din, kalalabas lang niya, galing mental eh. Anong taon yun, Nay? Way back 3 years ago. Tagal na, nawala sa akin, siguro mga mahigit na. Mahigit 3 years nang nawala. Pero malakas si Nanay Miguela, no? Malakas siya. Malakas po yan. Malusog. Buti nga, dininig ang Magana kumain. panalangin ko kay Lord na sana walang masamang mangyari sa anak ko. Oo. Basta buhay lang siya. Opo. Huwag siyang pagtripan ng mga mga masasamang loob. Ganun. Kasi pakalat-kalat. Nakita ko nga nung nahuli niyo ang suot niya. Sabi ko, Diyos ko, anak ko, kawawa naman. Kaya binihisa namin, ako, ang kapal ng sibo. Pinamanik Opo. Itim ang suot niya na mahaba. Tapos yung buhok niya parang... Oo. Pinagupitan namin kasi nagdikit-dikit na yun dito sa ilalim. Kaya hindi na magagawa ng parang ginunting na. Kaya sabi, Nanay ngayon. kaya sabi ko, kawawa naman ang anak ko. Napakaselan kaya. Opo. Magtututbrush 15 minutes. Ay, naku, Diyos ko. Salamat Nagulat talaga nga ako ako pagkaganyan. na kuha niyo. Mm-mm. Tagal ko na hinahanap yan eh. Oo. Matay na nga yung kapatid niya, hindi niya alam. Hindi niya alam. Yan ang tumutulong-tulong sa akin. Ngayon wala na. Si Nanay Miguela lang tutulong sa'yo. Yung kapatid niya, Oo. yung namatay. Nag-abroad din yun eh. Galing sa abroad din, doon niya nakuha yung cancer. Karoon ng sakit na cancer. 1 taon na ngayon, July. Babanluksa na tumitin. Babanluksa. Ang asawa niyo po, Nay? Wala nang asawa. Wala na asawa, namatay na rin. Ano na lang, yung live-in. So, may kalibin ka ngayon, Nay. So, paano ka nabubuhay, Nay? Saan ka kumukuha ng pagkain araw-araw? Ano, kung mayroon nagbibigay sa akin na apo, Mga apo na lang. pinagkakasya ko. Ilang taon yung kalibin nyo, Nay? Tanda na rin, Oo. 71, 72. May trabaho naman siya. Wala rin. Wala. Sige, so Yung punta na tayo. No? So puntahan na natin, Nay. Alin? Yung anak nyo po. Kayo po. Ay, paano pag sinabi kong ayaw ko? Wala akong magagawa. Amuin kita. Amuin kita para makita ko lang anak ko. Asan yung isa kong cellphone nandyan? So punta na tayo, sa daan na lang tayo kuha ng pagkain, Nay, para hindi tayo gabihin. No? Sige. Tara mga kababayan, no? Salamat sa Panginoon at nakarating ang magulang ni Nanay Miguela. At yung inaasahan kong mga anak na kasama is hindi pala nakasama dahil nga hindi natin alam kung ano kanilang mga dahilan. Pero ayon nga po kay Nanay, watak-watak po yung mga yun. At unti-unti natin nalaman kung bakit nawawala sa sarili sa Nanay Miguela dahil napagsamantalahan po pala siya sa ibang bansa. Hindi niya natapos ang kanyang kontrata dahil hindi, maraming kwento, ano? Kaya yun. Unti-unti natin malalaman. Kasi pag yan, yung anak ko na yan. Oo. Nag-aaral ng elementary yung mga anak niya, nagtitinda ng gulay yan kahit may diferensya siya. Kahit may diferensya, naghahanap buhay pa rin. Nagtitinda yan ng gulay.
Humihinto lang yan pag malala na. Yung nang aaway na siya, wala nang bumibili. Oo. Pero ang masama doon na, yung sinabi mo na may diferensya na siya, tapos inasawa pa rin siya, ba't pinayagan mo na Pumunta sa bahay ng lalaki, doon natulog, hindi ko alam. Yun, na may nangyari na. Ilang taon sila nagsama? Matagal din. Oh, kasi nakabuo ng 3 anak Matagal din. Matagal din sila nagsama. Ang problema, hindi siya inalagaan ng asawa niya. Pag nagtatrabaho siya, uuwi siya pag gusto niya. Pag hindi, hindi. Bigyan ng pera pag gusto. Pag hindi, hindi. Yung lalaki. Lasinggo. Patay. Yun ang hirap. Kaya natuluyan lalo, no? Kasi kung nagabayan lang si... Ano yun, parang nagkasakit ng TB. Si? Yung asawa ni... Yung lalaki. Hindi, ibig kong sabihin, okay na yun. Wala na yun Si Nanay Miguela sana, kahit na inasawa siya, kung naalagaan din siya, naalagaan yan. dahil lalong lumala. Inanakan lang niya ng inaanakan. Inanakan lang, oo, may diferensya na. Tapos inanakan pa ng 3. Yun nga, akong nagsasakripisyo. Pag naanakan. Bata-bata pa ako. Bata-bata pa. Nakakatulong ako. Pinapaliguan ko yung anak ko, yung apo ko. Pati anak, pinapaliguan, tapos apo. Kasi ginalis yan yung anak ko, si Miguela. Ginalis yan. Dahil sa hindi na nga naliligo, may diferensya. Ang dumi-dumi ng higaan. Pinababayaan ng asawa. Kuha ko ng mga pakulo, ala, inuhugasan ko yan, ang dulas-dulas ng katawan. Grabe ang hirap ko. Opo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ang responsibilidad ng magulang, Nay, no? Habang nabubuhay, nandyan ang responsibilidad ng magulang para sa anak. Totoo po yan. Pero, ang responsibilidad ng anak, Nay, sa magulang, hanggang kailan naman? Hanggang kailan? Yung kasi ikaw na, di ba, yung magulang, ang responsibilidad ng magulang sa anak ay habang nabubuhay. Tanong ko naman, no? Sana ganun din ang responsibilidad ng anak. Iba malaking pinagkaiba. Merong anak na ganun po. Ano pagkaiba, Nay? Parang nakakalimot sa magulang. Ganun. Ang mga anak? Dahil makita nila, kung makita, hindi ko nila. So, Nay, ikaw mahal na mahal mo si Nanay Miguela, di ba? Dahil ikaw magulang. So, anong nararamdaman mo, Nay, sa mga anak ni Nanay Miguela na hindi sila sumama ngayon? Yun nga, parang kulang ng pagmamahal sa magulang. Ganun. Pero Nay, mapapanood nila to. May gusto kang sabihin, may mensahe ka ba sa 3 anak ni Nanay Miguela para kapulutan ng aral ng mga taong nanonood sa atin? Kasi ramdam ko po yung pagmamahal mo sa iyong anak. Para mapapanood ng karamihan at mapapanood din ng 3 anak ni Nanay Miguela. Ano ang mensahe mo sa kanila? Nakapulutan din ng mga anak dyan. Kasi hindi lang si Nanay Miguela ang nasadlak sa ganitong sitwasyon. May mensahe ka ba, Nay, sa 3 anak? Pwede bang marinig namin, Nay? Baka sakali, Nay, maparinggan nila, maisip, maramdaman nila. Kasi iba yung puso't damdamin ng magulang Ayan na nga. Iba ang isip ng mga anak. Kaya nga po, Nay, anong sasabihin mo doon sa 3 anak? Di ang masasabi ko lang, wag nilang ipagpatuloy yung ganyan na mga isip nila, baguhin nila. Matuto sila magmahal sa magulang. Opo. Dahil mas be blessed ni God ang taong mapagmahal sa magulang. Ano po? Sige, Nay. So, ayan mga kababayan, alis na po tayo para mapuntahan. Alam ko sabik na si Nanay na makita ang kanyang anak. Kaya samahan niyo po kami mga kababayan hanggang sa magkita silang mag-ina. Maraming salamat. Pero syempre, bago ko putulin ang tampong ito mga kababayan, shoutout ko muna ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga kababayan nating OFW. Ayan, mga kababayan nating walang sawang sumusuporta, nagpapakulay, nagme-member sa Team Daddy Frankie. At syempre, shoutout ko rin ang Team Rise Above. Ayan, maraming salamat. Headed by Tita Honey S. Ayan, maraming salamat po. Shoutout din kay
Fardubi. Ayan, shoutout po kay Ma'am MC. Ayan, lahat po ng Team Rise Above, kay Sweet Charm, Lisa Liabres, ayan, Istariray. Ayan, sino pa yung mga nandyan, bro? Ayan. Lertisadi. Si Ninang Flirtisadi, ayan. Ng Lisa Liabres. Okay. At syempre si Chari Pamita. Ayan, kay Chari Pamitan. Paborito asawa ba yon? Syempre, paborito. Sino hindi mo paborito? Ayan, so honey, maiwan ka lang dito. Alis na kami, ha? So, shoutout sa atin lahat mga kababayan, saan man kayo naroroon. Luzon, Visayas, Mindanao. Dati Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan, mahal ko po kayong lahat. Hiway. Tara, Nay. Po yan, napakalinis sa bahay. Tumatakas yan. Tumatakas. Saan siya pupunta? Kung saan gusto niyang puntahan. Kasi doon sa shelter, kinakausap ko siya pag maghapon akong nandoon. Hawak-hawak pa nga niya yung baby na isa eh. Kasi may alaga din kami doon na may anak. 1 taon yung baby. Hawak-hawak niya baby. Marunong siya mag-alaga ng baby. Buti hindi nahagis. Oh, ay hindi. Bakit niya ihagis? Alam niyo naman po na may... Hindi niya ihagis. Hawak-hawak niya yung baby. Tapos nagsaing siya ng kanin. Marunong po magsaing. Opo. Lagi siya nagsasaing. Lagi nagluluto na itlog. Sabi, inaway daw yung nagpe-prepare ng almusal sa kanya. Siya ang inaaway nung isa, si Ate Nemi. Akala ko yung anak ko nang away. Hindi po. Tahimik lang si Nanay Miguel. Ang nang-away si Ate Nemi kasi si Ate Nemi, si Losa. Kasi yung bahay namin, Nay, doon na shelter po yun. Doon nilalagay yung mga nare-rescue namin na may kapansanan hanggat hindi namin nahanap ang pamilya. Pag nahanap na ng pamilya, saka na ibibigay sa may pamilya. Saan po yun, sa Batangas? Hindi po, hindi ko pwede sabihin yung lugar na makikita nyo na lang kung saan. No? Kasi ayaw kong i-voice out. Opo. Kasi nakita niyo sa Batangas. Meanwhile,
So ayan mga kababayan, no. Dito na po kami malapit sa shelter at kasama na natin si nanay, ang magulang po ni Nanay Miguela at saka kanyang pinsan. So titignan ko mga kababayan, titignan natin. Papasok po ako sa shelter at tatanungin ko kumustahin si Nanay Miguela. At hindi ko pa sinasabi sa kanya at wala rin po siyang kaalam-alam mga kababayan na sa oras na ito ay magkikita na sila ng kanyang nanay. So tignan natin mga kababayan kung ano magiging reaksyon ni Nanay Miguela. Parang alanganin na. Baba ka, men. Baka makasagi tayo. Kumustahin ko lang si Nanay Miguela. Ha? Ha? Sino? Ha? Ay, wala. Di ko kilala yan. Sino ba yan? Malalayas agad sila eh. Dahil siguro lang, hindi man lang mo siya. Nabigla ako, hindi ko kilala yung mga yan. Nanay mo yan. Ah, ganun ba yun? Opo. O sige, umalis na sila. Hindi, Umalis si na ako. nanay mo yan.